Hi Pisces! Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong first half of the month of August 1 to 15, 2024 Gabay Tarot Reading. Please be reminded kung nag-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nag-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Pisces, ngayong August 1 to 15, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Pisces. Open na po ang inyong Monte Gabay Tarot reading for August 2024. Pwedeng nakafocus sa career and money, pwedeng general reading na may kasamang love reading. Okay? So send nyo ako ng message for inquiry and for booking. Maraming salamat po. This is for you, Pisces, August 1 to 15, 2024. Spirit's Guide, mga ganap po ngayong August 1 to 15, 2024. Para po kay Pisces, I need 3 cards po. Spirit's Guide, mga mensahe po para kay Pisces ngayong August 1 to 15, 2024. I need 2 cards po. Okay. Pisces ngayong August 1 to 15, 2024. Siniguro ko lang. Okay, Pisces. Nakita ko dito na may meeting, pwedeng reunion, pwedeng party po ito, special event. And yun, pagtipon-tipon, reunion. May nakita ko dito na gumawa kayo ng desisyon po regarding sa inyong passion. So, nakita ko naman dito na maraming nag-support sa inyo na grupo ng tao. Pwedeng family mo ito na nagbigay ng suporta sa inyo. Yung kung stress kayo nung nakaraang araw, ngayong August 1 to 15, 2024, nagkaroon ng improvement sa inyong health. Kumbaga, nawala na yung stress, anxiety, kung ano pa yan. Basta na may improvement sa inyong health dito. May nakita rin ako ditong spiritual growth. Kumbaga, sinuko nyo lahat yung worries nyo kay God. You have a strong faith sa universe. And makikita ko rin dito yung personal growth. Okay? And ang mensahe po, nothing will come of this situation. Wag po daw kayong mag-alala. Kaya nga may nakita ko dito na parang worried kayo. So, ang sabi po dito na sinuko nyo lahat yung worries mo kay God. Nag-pray kayo, nagsumbong kayo, nag-ask kayo ng divine assistance. Oo. And sabi po dito, take time to breathe out. Oo. Inhale, exhale, pwede din itong pahinga.
magpahinga or magkaroon ng bakasyon. So, take time to breathe out. Spirit's Guide, ano po ang energy ni Pisces ngayong August 1 to 15, 2024? Clarification po, Pisces, August 1 to 15, 2024. So this is daily reminder ha, panoorin niyo po yung last 4 days Gabay Tarot reading. Kahit weekly yan, kahit monthly man yan, basta panoorin niyo po yung sunod-sunod na date. Like for example, napanood niyo ito ngayong August 1, 2024. Panoorin niyo po yung July 31, 30, 29, and 28. Kung may narinig kayo or nakitang repeating message, kailangan niyo po yan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan niyo po ng solusyon at aksyon. And again, calling the attention sa mga suki ko dito na Pisces, open na po ang inyong Monthly Gabay Tarot reading for August 2024. Pwedeng nakafocus sa career and money, pwedeng general na may kasamang love reading. Okay, so PM me for schedule and for inquiry. Maraming salamat po. And please be reminded, napanood nyo na ba, Pisces, yung video nung Sunday? Kasi nakafocus yun sa career and money for August 2024. So panoorin nyo po. Maraming salamat po. So, kumusta ang energy mo? Pisces, ngayong August 1 to 15, 2024. May nakita ko ditong nagkaroon ng delay sa plano, pwedeng travel or lipat bahay. Pwede din na may bumalik na tao dito. Tapos, or bumalik na tao dito, pwede din na may nagpaalala sa inyo sa nakaraan na nag-cause ng trauma. So, dahil sa ganyang sitwasyon, nahihirapan kayo sa pag-move on. You have difficulties in moving on. And, ano pa ito? Nakikita ko rin dito na sobra kayo sa trabaho or sobra kayong nag-iisip ngayon. Kasi pwede ding burnout ito, yung may concern ka sa isang tao na hindi marunong magpahalaga, nagkaroon ng overworking, yung gusto nyo na mag-resign, gusto nyo nang iwan yung negosyo nyo, gusto nyo nang iwan yung relasyon, basta may gusto kayong iwan, yung gusto nyong sumuko. Kasi feeling uneasy kayo. So sabi po ng card dito na it's never too late to begin again. Kasi nawalan kayo ng ambisyon dito, nawalan kayo ng gana. Pagod kayo. So, tamang-tama to sa binigay na mensahe dito sa inyo na huwag kayong mag-alala. Tapos kailangan ng pahinga dito. Take time to breathe out. Oo, kailangan na maging kalma kayo, mag-relax kayo. So, take time to breathe out. Okay? Kasi pagod kayo it might be pagod kayo sa sitwasyon nyo ngayon, sa kakaisip. Gawa po daw kayo ng solusyon. Sabi po ng card dito. 2 card na yan ha, repeating message po. Kailangan mong bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Kasi pinupush kayo ng cards nyo dito na bigyan nyo po ng solusyon po. Okay? Kung, like for example, magpahinga. Kasi exhausted ka kasi burnout ka sa dami ng gawain, sa daming iniisip, sa mga daming yung concern. Okay? So, depende na yan sa sitwasyon nyo ngayon. Okay? Yun. Spirit's Guide. Possible blessings po para kay Pisces ngayong August 1 to 15, 2024. And a clarification of this card po. Okay. So this is possible blessings na ma-receive nyo ngayong August 1 to 15, 2024. Okay, tingnan natin.
Pisces. This is good. 'Di ba may sabi ako kanina na may parang may delay. Nagbigay ka ng pasensya. Pisces, nagbigay ka ng pasensya, hindi ka na nag-rush ng mga gawain dyan kasi exhausted ka eh. So, nag-slow down kayo, nagbigay kayo ng pasensya. Again, this is movement ha, this is transition. Okay? Kasi nagbigay ka ng pasensya dito kasi may delay. Dalawang card na kasi nagsabi dito. Pwedeng delay sa paglilipat, travel, delay sa matagal mo nang hinintay. Oo. Tapos may unexpected message kayong ma-receive. Ang sabi po dito na itong delay na ito is nakadadahana po kasi magbibigay po ito ng learning sa inyo. Sabi po ng card, they are divinely timed to highlight an important realization. Something you need to recognize bago magpatuloy sa iyong gawain. Like for example may dumating na opportunity tapos may hinihintay kayong delay. Kailangan mapansin mo yung opportunity na ito. Pwede ding realization. Kailangan yung ma-realize na dapat may ma-realize kayo bago dumating yon para magamit ito sa tama. Ganon, example po iyan. And this lack of movement is reminding you to enjoy the process without being so focused on the outcome. So, yun. Tama tong ginawa mo dito, Pisces, na nag-slow down kayo, nag-exercise kayo ng patience. Kasi likas to sa inyo, Pisces, na mapagpasensya kayo. Okay? Tapos, hindi kayo decide agad. Yung pinag-isipan mo ng mabuti. Tapos, yun, may darating na mensahe ha. Kung ma-overcome mo ito kasi nagbigay ka ng pasensya na marunong kang maghintay sa delay. Itong hinihintay mo is a blessing. Magbibigay ito ng blessing sa inyo. Pwede din na matutuloy talaga ang travel pero nagkaroon lang ng delay na kailang something you need to recognize talaga. Yung ma-realize para magamit ito sa tama, gano'n, na binigay sa inyo. Yun. So yun, opportunities ang parating po sa inyo dito. Kailangan nyo lang daw maghintay. So, attract positivity para dumating na itong delay na ito. Huwag kayong mag-attract ng disappointment, negativity, yung may lumabas na negativity dyan sa bibig mo. Huwag kayong mag-attract ng ganyan. Kasi mag-create yan ng blockages. Hindi makapasok yung blessings na para sa inyo. So, nang gagawin mo, habaan ng pasensya. Tama yung ginawa mo dito. Tama yung decision mo dito. Okay? Exercising patience. And nakikita ko dito na okay. May parating na malaking pera po daw sa inyo. Pero kailangan nyo, expected nyo ito ha. Expected nyo po ito, Pisces. Pero sabi po ng card dito, parang nakalaan ito sa paggasta. Sabi po ng card nyo po dito na kailangan nyo pag-isipan po ng mabuti. Kasi kung igasta mo ito lahat, magkakaroon ng disbalance sa inyong kaperahan. So, paalala lang po daw ng card nyo. This card reminds you or ask you to do not overspend. Kailangan may matira sa pera. Kasi may parang itong paritang na pera igagasta ko sa isang bagay, ganun. Pero ang pakiusap ng card niyo po dito para hindi magkaroon ng disbalance, think about it. Kasi at the end of the day, kayo mag-decide yan So itong malaking pera na intended sa isang bagay, decision nyo na po iyon. Pero ang sabi po ng card nyo po dito, may tendency kasi na kung i-overspend mo ito, kung magkakaroon ng overspending, magkakaroon ng disbalance. Pwede din ito sa sobrang sa trabaho sobrang tutok sa trabaho. Nagkaroon ng overspending sa tutok sa trabaho. Kumbaga overtime, ganun. So, pag-isipan po daw na mabuti kasi kailangan ng pagbalansa dito Okay? Yes, may success. Yes, may enjoyment. After this concern, yung pag-iingat sa inyong kaperahan, pagbalanse sa inyong trabaho, sa pamilya, sa sarili. Okay? Okay. So, yun. Spirit's guide.
Spirits guide. Challenges na ma-overcome po ni Pisces ngayong August 1 to 15, 2024. Lumabas. And the clarification of this card po. Okay. By the way, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel at maraming salamat din po sa Pisces. Oo. Maraming salamat po Pisces sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po kung gusto nyo po iyan. Then follow instruction. Okay? Maraming salamat po. Okay. Nagpasya kayo dito. Okay. So this is a clarification of your card here. Diba sabi ko kanina dito na nagdesisyon kayo. Pwedeng regarding ito sa passion nyo po. Nakikita ko dito nagpasya kayo, naging honest kayo sa inyong sarili. Nagsiset ka ng boundaries. Nirerespeto mo yung sarili mo. Magaling kayong maggawa ng desisyon, nanindigan kayo sa inyong paniniwala, you're focused on your logical at katwiran kaysa umasa sa iyong emotion. And this card asks you to use your intuition para gabayan ka kung sino. What I meant is, listen to your intuition. Okay? Listen to your intuition para gabayan ka kung ano yung next action mo. Okay? Ano pa? So yun, parang humingi ka ng advice dito, no? Sa isang grupo ng tao, which is the clarification of your card here. Maaring family mo ito, or group of friends, or workmates, ganun. Basta grupo ng tao. Humingi ka ng advice sa kanila. Kasi gusto mong gumawa ng diskarte para sa inyong relasyon, sa connection, pwede sa career and money nyo. Gumagawa kayo gusto nyo magbuo ng diskarte para mag-improve pa, magkaroon ng development. Okay? Yun. Kaya nagpasya kayo dito, naging honest kayo sa inyong sarili. Okay, ano pa? Nakikita ko dito na may concern. This is anong tawag dito? Challenges na ma-overcome. Ma-overcome niyo po ito ha. Nakikita ko dito na may concern kayo sa isang tao na very greedy or self-centered. Pwede din yung lumabas dito kanina na sobra kayo sa trabaho. Kaya kailangan nyo ng pahinga dito. Take time to breathe out. Okay? Masyadong tutok sa trabaho. At lumabas na naman dito, so this is repeating message ha, na kailangan nyong ingatan ang inyong kaperahan. Marahil ha, naggasta ito, nawala, na-damage, kinuha, ganun, ninakaw. Kasi may nakita ko dito, so ingatan talaga ang inyong kaperahan kasi dalawang card na po nagsabi niyan. Okay? At least alam nyo na. Na maging careful kayo sa, like for example, ito pala yung sabi ni Miss Jove na mapagasta ako. Oo, may kailangan ako. So, at least alam nyo na, kailangan yung pag-isipan na mabuti. Kasi may sabi ang dalawang card dito na kailangan yung ingatan ang inyong kaperahan. Pero din na may concern kayo sa hindi marunong mag-handle ng money. Pero ma-overcome nyo to, don't worry. Nakikita ko kasi dito Kasi yung nakita ko dito, Pisces, na ingat-ingat kayo sa inyong wealth, tapos generous din kayo at the same time. Ang ganda-ganda. Okay? And I'm hoping ma-overcome nyo talaga tong challenge na ito. At least alam nyo alam nyo na may ganap na ganyan sa kaperahan nyo. At least, makatulong ito sa inyong paggawa ng desisyon. Pero at the end of the day, please be reminded at the end of the day, kayo po ang may desisyon yan. Magawa ng desisyon yan. Kasi buhay niyo po iyan.
Okay? So that's it. See you tomorrow. Mahisas, please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.